Caroline Delano from batch 4. So, yung topic po natin today is all about Godlet or paano mangusap ang Diyos. So, yung scripture po na ipinahagi ngayon ni Pastor Russell ay natatagpuan sa 2 Timothy 3 verse 16 to 17. So, basahin po natin yung concept ng Godlet. The term Godlet, it is from Greek. In Greek, theopneustos comes from 2 Timothy 3:16 and teaches us that all scripture is literally breathed out by God. So, dito po pinapaunawak po sa atin na ang bawat talagang salita sa scripture o sa Biblia natin ay talagang galing lahat sa salita ng Panginoon. Hindi man si Lord yung nagsulat ng mga, pero yung mga taong nagsulat naman ay talagang yung mga sinabi nila ay talagang ang Panginoon ang nagbahagi nito. At wala itong pinagmulan kundi ang Panginoon Diyos lamang. And this means that Bible is not merely human writing, but the very word of God. Diba? Ang Panginoon po ang nagsulat, hindi ang mga tao. And it carries divine authority, eternal truth, and life-changing power. When we read the Bible, we are hearing the voice of God Himself. So, sobrang sacred po ng bawat salita ng Panginoon sa Biblia dahil ang bawat salita o bawat words po na makikita natin doon is talaga nanggaling sa bibig ng Lord. Siya mismo ang nag-compose, siya mismo ang nagsasalita sa atin mismo. And we have here the teachings, which is the Bible is timeless truth in a changing world. The Bible is the breath of God speaking to us, and the Bible is the wisdom of God in amid of chaos. So, dito po, inabahagi na ang Biblia ay ang salita ng Panginoon, at ito po ay nanggagaling sa Kanya, at lahat po ng mga pagbabago ng gusto natin nga sa buhay natin ay matatagpuan natin sa Biblia. Dahil gaya nga ng sabi natin palagi na ang Biblia po ay yun po ang ating manual in life na kung saan yun yung direksyon ng buhay natin. Kung gusto ba natin mapaayos ng life natin, of course babasahin natin yung Biblia, pero kung hindi, mas papanindigan natin yung paggawa natin ng mga makamundong bagay na hindi ikalulugod sa paningin ng Panginoon. So, we have here the applications, which is the stand firm on God's word, shape your life with God's wisdom, and serve faithfully and be equipped for God's work. So, dito po lahat ng mga maaari natin gawin ay pwede natin siya maging guide sa pang-araw-araw natin buhay. Nang sa ganun, ang Panginoon po ay talagang mas lumabong sa buhay natin at talagang tulungan niya tayo sa lahat ng mga sitwasyon na maaari natin tahakin in life, especially sa mga deepest moment natin in life kung saan wala tayong matakbuhan. Ang Panginoon po ay hindi nagkulang at siya po ay talagang nakikinig sa lahat ng mga hinaing natin sa buhay. So, huwag po tayo mayang tumawag sa Kanya at siya po ay titingin sa atin at makikinig sa atin. So, thank you everyone for listening and have a great Friday ahead for tomorrow.